Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinasasabpina o pinaharap ng House Committee on Justice ang dating Chief of Staff at ngayon abogado ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Michael Poa. Ipinatatawag din ng komite ang nagpakilalang bagman umano ni Duterte na si Ramil Madriaga. Pinasabpi na rin ang SALN ng Bise. Hindi dumalo sa pagdinig kanina si Duterte. Ang kanyang mga abogado naman ay nagsabing walang jurisdiksyon ang Kamara. Nakatutok live si Tina Cangnibanteres. Tina! Mel Emil Vicky, pinasabpina ng House Committee on Justice ang dating Chief of Staff at spokesperson ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Michael Poa. Ang kaso, isa rin siya sa mga tatayong legal counsel ng BISE sa pagdinig ng komite. Pinasabpina rin ang nagpakilalang bagman umano ng BISE na si Ramil Madriaga. Ang upuang inilaan para kay Vice President Sara Duterte, bakante. Pati ang lugar na inilaan para sa kanyang mga abogado. Hindi kasi sila sumipot sa unang pagdinig ng House Committee on Justice upang alamin kung may probable cause ang impeachment complaints laban sa BISE para ituloy sa pagdinig sa Senado. Kanina, ipinasabpina ng komite ang isa sa mga tatayong legal counsel ng BISE na si Attorney Michael Poa. Si Poa, umupong dating Chief of Staff at spokesperson ng BISE sa Department of Education at spokesperson sa Office of the Vice President. Nais ng komite na matanong siya tungkol sa paggamit ng confidential funds ng BISE na isa sa mga issue sa impeachment complaints. In such capacity, he has very material and relevant information on how the confidential funds in the DepEd were used, and in particular, he had a direct role in the preparation of the accomplishment reports relating to the use of the DepEd's confidential funds. Tinanong namin ng komite kung magkakaroon ng issue sa pagtestigo ni Poa, gayong isa siya sa mga pinili ni Duterte na magtangkol sa kanya sa komite. We will see in the next hearing kung how he will take this particular subpoena, kasi nabanggit naman halimbawa yung pong relevancy nung pong kanya pong pag-i-issue po ng subpoena laban sa kanya. Bukod kay Poa, pinatatawag din ang taga-Commission on Audit para mausisa tungkol sa investigasyon nila sa confidential funds ng BISE at pinakukuha sa Philippine Statistics Authority ang Certificate of Birth, Marriage o Death ng mga tao nakatanggap umano ng perang ito. Pinapapunta rin sa pagdinig si Ramil Madriaga, ang nagsabing naging bagman daw siya ni Duterte sa kabila ng pagtutol ng ilang miyembro ng komite. Nakakulong ngayon si Madriaga sa BJMP Taguig at hihingan daw siya ng karagdagang security ng komite. In his own sinumpang salaysay, sinabi niya, and I quote, "Araw-araw na rin nagsasabi sa akin, delikado na talaga ang buhay mo, seryoso. Ingat Ram, balita ko mataas-taas ang reward money sa iyo. Secure mo ang family mo at iba pa." Sa loob ko ay nakakaramdam ako ng sobrang takot. Madam Chair, Ramil Madriaga is a polluted source. He is facing kidnapping with murder charges. Tungkol naman sa umano'y unexplained wealth ng BISE, pinasabpina mula sa Office of the Ombudsman ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Duterte sa halos 18 taon mula nang umupo ito sa Davao City bilang Vice Mayor. Gayon din ang dokumento tungkol sa umano'y 10 negosyo ng BISE at kanyang asawa mula sa Securities and Exchange Commission at mga income tax returns, VAT payment at iba pa mula naman sa BIR. Dito mo maipapakita ng ating pong pangalawang Pangulo na hindi po unexplained wealth. Ito po nga kanyang pagkakaroon ng 88 million na net worth in 2024 kumpara po sa kanya po nga kinita na cumulatively sahod from 2007 to 2024 na more or less mga 30 million to 40 million pesos lamang po. Pinadadala rin ng komite sa NBI ang resulta ng investigasyon nito sa banta umano ni VP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady at dating House Speaker. Umusad ang hearing kahit wala ang BISE at kanyang mga abogado. Kahapon, nagpadala sila ng sulat para sabihing hindi sila dadalo dahil wala raw jurisdiction ang Kamara.
Hindi nagustuhan ng ilang kongresista ang laman ng sulat ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Kinekwestiyon nito ang jurisdiksyon ng komite at ang paggamit nito ng katagang mini-trial. Ito po ay legal na pagpapalusot para lusutan na naman pong muli ang pagpapanagot sa mga impeachable offenses laban sa atin pong pangalawang Pangulo. This is disrespect, another manifestation of her affront the constitutional process. Halos tumagal ng 4 na oras ang pagdinig. Ang ilang kongresista may baon pa sa pagdinig kanina. Simbolo raw ng ilang taon ng pag-iwas ng bise sa katotohanang hinahanap ng taong bayan. Kasama ang tanong na sino ba talaga si Mary Grace Piatos. Nakabakasyon ngayon ang Kongreso pero pinapayagan ng Kamara ang mga komite na magsagawa ng pulong o pagdinig kahit nakarises. Ang susunod na hearing ng House Committee on Justice ay sa April 14. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Tina Panganiban Perez. Handa namang humarap si Attorney Michael Poa sa House Justice Committee pero kailangan anya muna niyang pag-aralan ang nasa sabina. Ang mapang reaksyon ng defense team ni Vice President Sara Duterte, ihahatid namin maya-maya.